Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live tuwing Webes ng umaga, alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha, at sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong buntag sa tanan. Magandang umaga po sa ating mga kakalabawan. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Dairy Buffalo Production for Sarangani Province. Ang eskwelahan sa radyo para sa ating maalab na pagkakarabawan. Ako po si Errol Chris A. Las Piñas, Agriculturist 1 ng Agricultural Training Institute, ang inyong kagapay at tagapaghatid ng makabagong kaalaman para sa ating gatasang kalabaw. Ang ating programa ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ng ating masigasig na OIC Center Director, Dr. Jessie B. Baldea. Katuwang ang Philippine Carabao Center at USM at Department of Agriculture Regional Field Office 12 at ang probinsya ng Sarangani Province. Tayo po ay mapapakinggan sa 107.1 Max FM Jensen at live na mapapanood sa ATI RTC 12 Facebook page at PCC at USM Facebook page. Para sa inyong mga pagbati, tanong o mensahe, e-text lamang po sa numerong 0917-107-4330. Maaari rin kayong mag-comment sa ating Facebook live stream. Pero bago po ang lahat, batiin muna natin ang mga aktibong tagapakinig ng ating Facebook Live at mga texters mula sa iba't ibang mga barangay. Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat na nakatutok dito sa ating School on the Air. At syempre, huwag kalimutan i-text at i-chat ang inyong attendance, pangalan at barangay sa inyo pong mga SOA coordinators. Mahalaga po ito upang maitala ang inyong partisipasyon at makatanggap kayo ng sertipiko sa pagtatapos ng ating programa. Ngayong episode 9, ating tuklasin ang mga karamdaman na maaaring makasama sa kalusugan ng ating gatasang kalabaw. Ang focus ng ating aralin ngayon ay ang buffalo diseases. Isang nakapakahalagang kaalaman kung paano natin maiwasan ang mga iba't ibang pangunahing karamdaman nito. Makasama po natin ngayong umaga ang isang kilalang eksperto at masipag nating lingkod bayan sa larangan ng paghahayupan mula sa Office of the Provincial Veterinarian ng Sarangani Province. Isang Assistant Provincial Veterinarian, walang iba kundi si Dr. Bernard C. Cababad. Ayan, Doc Bernard, magandang umaga po at malugod po namin kayong tinatanggap dito sa School on the Air and Agrigabay Radio Station. Batiin po muna natin ating pong tagapakinig. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Sa kasama akong si Errol, magandang umaga dyan. And sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, magandang umaga sa inyong lahat. Sa abot ng ating mga signal kung saan ang ating Dairy Buffalo Production School on the Air, which is for Sarangani Province. May 4 po tayong munisipyo. So, involved po dito yung munisipyo ng Glan, Malapatan, Alabel, and Malungon. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga program partners. Ayan, so thank you so much, Doc Bernard. So dito po, Doc, atin na pong simulan at alam ko excited na po yung ating pong listeners sa ating pong episode 9, which is the buffalo diseases. So Doc, una nating alamin ang mga pangunahing aspeto ng kalusugan at ng kalabaw at ano ang mga dapat nating bantayan at paano natin ito mapamanatiling, Sige, Doc. Okay, sa atin po,
unang-una, ang ating buffalo, kasi nag-alaga tayo ng ganyan na hayop, meron din silang mga sakit. So, ngayon, tutukan natin kung ano-ano ba ang mga karaniwang sakit ng mga gatasang kalabaw. So, meron po tayong kasabihan na pag mag-alaga tayo ng hayop, dapat kung ano man yung pag-alaga natin sa ating mga anak, ay ganun din ang ibigay natin na pag-aruga sa ating mga hayop, katulad ng ating kalabaw. So, with regards to giving care sa ating mga hayop, dapat may sapat tayong kaalaman para sa magampanan din natin ang ating role bilang or ating tungkulin bilang tagapag-alaga nila. Kasi nga, hindi sa lahat ng panahon maganda yung pangatawan ng ating kalabaw. So, sinasabi natin na nangangailangan din sila ng aruga. So, sa ngayon, tatalakayin natin isa-isa yung mga sakit na common lang naman. Yung karaniwan, medyo na makikita natin sa physical, ating kalabaw. Okay, so hindi lang siguro sa kalabaw, maging sa ibang hayop na classified as ruminants. So, meron tayo ditong mga nakalistang sakit. Pero, una-una, atin munang talakayin kung ano ba talaga ang sakit. So, ang sakit ay isang kondisyon na kung saan hindi normal ang nararamdaman at kinikilos ng isang hayop. So, yun. Ang sakit, marami siyang mga kadahilanan, Sir Errol. So, saan ba ito makukuha, Doc? Ayun po. Okay. Ang sakit naman ay kaakibat na sa ating pag-alaga ng hayop. So, challenge yan. So, possible na ang sakit ay magsanhi ng mikrobyo, maaring virus, bacteria, o fungi. Meron ding sakit na ang cause o ang sanhi ay parasito, tulad ng mga bulati sa tiyan, sa dugo, o mga kulisap tulad ng yung tinatawag natin kuto ng kalabaw. O yung bite or ticks. O yun po. Mga ticks. And posible din na sa nutrisyon, kakulangan sa mga kailanganing bitamina at mineral. So, hindi lang din puro yung isipin natin mga mikrobyo, mga bacteria, fungi, o virus. Pwede din na physical. At pwede din na chemical yung sanhi. Tulad ng pagkalason. Nalason yung ating kalabaw kasi nga nakakain ng kung ano-ano. O nakakain ng plastic. So, merong ganon. Or, yung physical, siguro, nasugatan siya dahil sa ganitong paraan, o natusok ba siya. So, pwedeng maging sanhi din yun ng sakit kasi doon papasok yung mikrobyo sa kanyang sugat. Okay. So, ang sakit, Doc, is yung mga differences na ng normal body to, yun yung may mga sugat, ganyan, nabanggit din nyo, apektado sa mga mikrobyo, parasitiso, at mga physical na bagay. Yes, tama, Sir Errol. Ang sakit naman ay maraming kadahilanan, pero marami ring paraan para maiwasan. Yun lang yun. So, isa din sa ating tutukan ngayon na apat talaga yung medyo, sabihin natin na major causes. Yung kakulangan sa nutrisyon, maruming kapaligiran, mikrobyo at parasito, at saka yung pabago-bagong panahon. Or climate change. Yes, yung climate change natin. Kasi nga, alam naman natin ngayon, merong mga, siyempre, mainit, tapos biglang uulan. Tapos kung walang silungan yung ating kalabaw, yun, mababasa sila or buong gabi silang basa. So, possible magka-pneumonia, or kung mga bata pa yung mga kalabaw, yung bulo, prone talaga sila sa sakit. At meron ding panahon na masyadong mainit. And kung nakulangan sila sa tubig or nakulangan sa paligo, possible mas stress din sila. Yun. Sa sobrang init. Yes.
Ayan, so ito yung apat, Dok, no? Kakulangan sa nutrisyon, mikrobyo at parasito at maruming kapaligiran. So ano pa yung karaniwang sakit ng gatasang kalabaw, Dok? So ngayon, may nailista dito na 7. Ano-ano po 7 sakit. Yung common lang. Yung makikita natin tulad ng mastitis o pamamaga ng mga suso ng kalabaw. Kasi gatasang kalabaw ito, Sir Errol. Magkakaroon talaga yan ng mastitis. Or kung hindi lalo na pag hindi malinis yung ating milking machine or yung paggatas natin, hindi masunod yung tama. So yun. Okay. Posible yun. Meron ding bloat o kabag. Yung lumalaki ang tiyan, nagkakaroon ng hangin. Gas sa loob ng tiyan. Yes. And pagkakaroon ng parasito. So maraming mga parasito yung karabaw. Lalo na pag medyo marumi yung kapaligiran or yung kanilang higaan or yung kulungan nila hindi nalinis. Or ang kwan talaga nito is yung sa pagkain. Yung source ng pagkain. Yung lagi kang nandun lang nagpapakain, hindi siya na hindi siya na rotate. Or kulang sa pamurga. Okay. Yun lang yun. Kulang. Walang purga-purga ang ating kalabaw. So, malamang magkakaroon ng production or yung dadami yung parasite sa loob. And also yung isang sakit pa is yung pagkakaroon ng sakit sa dugo, parasito sa dugo. So lakay natin mamaya. Okay, sige po. Isa pang sakit itong Downer cow syndrome. Retained fetal membrane o hindi paglabas ng inunan pagkatapos manganak ng ating kalabaw. Magiging sanhi po yun ng sakit. Yes, common yun na siyempre may infection sa kasi hindi lumabas yung inunan. And itong prolapse of vagina. At ang panghuli ay ang pagkakaroon ng sugat. So, 7 po yun nga ating tatalakayin ngayon isa-isa. Ayun. Okay. So, sige, Dok, umpisahan natin sa mastitis. Ano pa ito? Okay, ang mastitis, Sir Errol, o pamamaga ng suso. Paano malaman kung may mastitis ang ating alagang kalabaw? Simple lang. Suriin kung may lagnat at walang gana sa pagkain. Suriin din ang mga suso. Hawakan at tingnan kung ito ay mainit at namamaga. Although malalaki talaga yan kasi nga may gatas, pero iba yung namamaga siya at mainit-init. Patuloyin ang mga unang labas na gatas sa strip cup sa bawat suso nito. Kung walang strip cup, gumamit ng pinong katsa. Kasi tingnan mo doon kung may buo-buo o kakaibang kulay ang gatas. Pag may buo-buo na yun, Dok, parang may namaga na doon na dugo sa loob. Yes, posible yon na may mastitis na yung kalabaw. And isa sa mga test na ginagamit itong California Mastitis Test. CMT kit. And maaaring dalhin rin ang sample ng gatas sa laboratorio para masuri and matulungan ng ating mga veterinarian on duty. So, madali lang ma-distinguish or ating malaman kung may mastitis ang kalabaw kasi nga medyo masakit din paghawakan yung suso nila. So, umaayaw yung kalabaw. And medyo namamaga talaga. So, paano ito gamutin? So, unang-una ipasuri at ipagamot sa veterinaryo ang hayop. Kunan ng sample upang masuri sa laboratorio. And turukan ng antibiotic ang apektadong suso. So, ipagpatuloy lang ang paggagatas sa apektadong suso kahit na ito ay ginagamot. Okay lang po yun. Okay lang nagatasan siya pero huwag lang ipainom sa tao. Okay. So, 3 araw na kukuliktahin yung gatas at huwag lang ipainom sa tao. Pwede doon sa kanyang anak ipainom. So, ang madalas na paggagatas dito ay makakapagpabilis ng pagaling ng apektadong suso. Okay? Kung matigas at namamaga ang suso at mahirap gatasan,
makakatulong ang pagmamasahe dito gamit ang mainit-init na basahan. Or tawag doon hot compress. Hot compress. Itinutubog sa maligam-gam na tubig ang mga suso bago ito gatasan. Okay. Para naman po hindi masyadong ma-stress yung hayop kasi masakit nga yan siya. Okay. Okay. So, paano natin maiwasan? Panatilihing malinis ang kapaligiran o lalong-lalo yung sukulungan. And itong wastong paggagata. So, lahat na ating mga listeners magkakaroon ng field trip yan sa PCC. So, kailangan din doon matingnan nyo ang tama na paggata sa ating mga kalabaw. Ano yung tamang paraan. So, i-apply din natin para iwasan itong mastitis na ito. Okay. Okay, maging mapagmasid din sa pagbabago sa mga suso at sa gatas mismo. Baka iba na yung kulay ng gatas na lalabas. Okay. Dapat yung gatas is creamy white. Creamy white. Hindi yung yellowish. Yun. Kasi pag may yellowish, yun na yun. Yellowish at saka medyo may amoy. May amoy. Yun. Mastitis yun talaga. Magkaroon ng mastitis. Ayan. So, bukod doon, Doc, sa mastitis, ay ito yung pangalawa, yung bloat or kabag. Ano po ito, Doc? Okay. Ang bloat naman o kabag, isang kondisyon na kung saan naiipon ang hangin sa loob ng rumen ng kalabaw. Kasi yung kalabaw naman, apat yung kanyang, kung structurally, apat yung kanyang stomach. O yung 4 compartments yung kanyang stomach. So, sa rumen, doon natatrap yung hangin at nagkakaroon ng paglobo ng tiyan. So, minsan, ang sanhi ay biglang pagpapalit ng pagkain ng kalabaw. Oo. So, mga simptomas ng bloat. Ano po yun, Doc? Ito. Nakalabas ang dila ng kalabaw, humihingal o nahihirapang huminga. Kasi nga, masyado na malaki ang kanyang tiyan. Ano yung naapektuhan nun, Doc? Yung lungs or ang naipit heart? na yung kanyang lungs. And syempre, ang sirkulasyon din ng dugo. Naapektuhan na din. And malaki ang kaliwang bahagi ng tiyan. Kaliwa. So, dapat tignan natin pag bloat ay sa kaliwa. Pag ang buntis sa right. kanan. Okay. Malimit na paglabas ng kaunting dumi at ihi. At kung minsan, pumapadyak ang kalabaw. Okay. Next, paano ito maiwasan? Ganito lang ang gawin natin. Palakad-lakarin ang hayop. Paano pag hindi na siya makalakad? Pag hindi na makalakad, yon tatawag na tayo ng technician. Hindi na siya makalakad. Okay. Itaas ang unang bahagi ng katawan nito. So, kung nasobrahan sa pagkain ng grano o concentrate, kasi kung minsan gusto natin na marami talagang gatas yung lalabas or yung ma-produce, so bigyan natin ng concentrate ration. So pag nasobrahan ng concentrate ration, yun sanhi din siya ng bloat. Pero iwasan din natin yon na pasobrahan sila ng pagkain ng concentrate ration sa loob ng 2 araw. Para naman manumbalik ang normal na function ng kanyang tiyan. And at unti-unti nang pakainin ng regular na pakain. Ayun. Ayun. So, ayan. So, yun po yung bloat or kabag, no? Malalaman natin pag bloat siya ay nasa kanan. Ay, kaliwa. 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 Pag buntis ay nasa kanan. So, dapat natin isa lang alang yan. So, ito, Doc, no? Pangatlo, yung pagkakaroon ng mga parasito. Ano po yung parasito, Doc? Okay, ang mga pagkakaroon ng parasito naman, ito yung sakit ng kalabaw na nakukuha niya sa kanyang pagkain, sa maruming kapaligiran, o kung minsan yung external parasite. So, 2 uri yun siya, Sir Errol. May internal o panloob, parasito na nasa loob ng katawan ng hayop. Example ng parasito na nasa loob ng kalabaw is yung liver fluke o parasito sa atay at iba pang uri ng mga bulate. Ayun. And yung external naman or yung panlabas na parasito,
ito yung makikita sa labas ng katawan or yung minsan sa balahibo. Balahibo. Ayun, Balat. tulad ng kuto ng kalabaw. So merong kuto din yung kalabaw. At kung minsan may mga tinatawag din silang garapata. Oh. So i-classify din natin yon. So kalimitan makikita nyo ito pag ang kalabaw ay bata pa. Bata pa. Yun. Mga ilang buwan yan, Dok? Isang taon? Ganun. Below 1 year old. Below yun. 1 year old. Usually andun yun. Makikita yun. Ayan. So, paano po natin ito maiwasan, Dok, ang mga parasito? Ang parasito naman, madali itong gamutin. Gamutin. So, wastong pangangalaga lang. Dapat purgahin ang hayop. Dapat malinis ang kanyang kulungan. And yung sa nutrisyon niya, kailangan balanse din yung kanyang kinakain. Isa sa practices or yung nakagalian na is yung paglilipat ng pastulan. Huwag lang yung sa isang area lang. Or yung may ibang practice na alas 10 na or yung mataas na ang araw bago ipastol yung hayop para yung ibang parasito na yung itlog o larvae ng parasites bumabalik na sa lupa, hindi na siya nakaakyat doon sa dahon ng damo. Ayun. And ito pa, paglalayo sa mga susong bukid kasi yung iba, yung snails, isa din itong sanhi o Parang nagdadala ng sakit na carrier siya, pasyon. Carrier. Kinakailangan patuyuin ang matutubig na pastulan. Yon. Or iwasan na lang doon na ipastol. Sa area na yun. Para maiwasan yung fasyola. Iwasan din ang sobrang dumi o pagsisiksikan ng mga hayop sa isang kural. Ito naman yung sanhi kung bakit merong mga external parasites masyadong crowded yung hayop sa isang kural. Hindi na malinis or marami na doong dumi. So, isa pa, palagi ang paggagamot laban sa mga parasito, yung pagpupurga. Pwede rin na gumamit ng insecticides at pagpuputol ng balahibo o gupitan yung hayop. Paglalagay ng langis ng nyog o gaas sa katawan ng hayop, pwede din yon. Advisable po yun, Dok, yung paglagay ng gaas. Yung langis lang po. Ang langis, okay. Yung sa mga parte lang ng katawan ng hayop na affected. Hindi siya buong katawan, Dok. Hindi naman. Kasi pag maputol or magupitan yung kalabaw, maalis man yung mga kuto. Okay. Yun. So, ito naman po yung gabay sa ating pagpupurga ng ating mga kalabaw. Okay? I-take note ninyo, mga ka-farmers. Ito yon. So, unang 7 araw, pwede siya purgahin. At 7 days, pwede nang purgahin. At bigyan ng ineksyon na iron dextran. So, ating sundan sa loob ng 1 buwan o 30 days. Bigyan siya ng pamurga at bigyan din ng injection ng vitamin EDE. Yung vitamin injection. Sa susunod na 3 buwan at 6 na buwan. Para ito sa maliliit. Kasi yun yung mga times or yun yung mga time na ang kalabaw ay prone sa parasites. So yun. Kasi hindi pa masyadong active yung ano nila, Dok? Or masyadong bata pa talaga. Masyadong bata, madaling kapitan ng mga parasito. Pero yung mga matatandang kalabaw naman, Sir Aaron, pwede nating purgahin bago natin sila i-breed. Yun. O may regular na deworming program na ating i-apply sa kanila. Okay. So, pang-apat po na diseases, ito po yung downer cow. Ano po yun ang downer cow, Dok? So, ito naman, nauri na sakit, downer cow syndrome. Ito yung kondisyon kung saan ang inahin ay hindi makatayo. O kahit napilitin ay hindi talaga makatayo dahil sa panghihina o maring nasugatan din ang isang inahin. May iba't ibang sanhi ang downer cow syndrome. Ito ay kadalasang makita sa bagong panganak na inahin. So, unang-una, bakit hindi siya makatayo after manganak? Posible nagkaroon siya ng hypocalcemia o mababang level ng calcium sa kanyang katawan, sa kanyang dugo. Okay? Pwede rin na hypomagnesemia or mababang level ng magnesium or pwede itong
kailangan talaga nagamutin para hindi mamatay agad. Tumawag, pag ganito na yung sanhi, tumawag agad ng veterinarian or in case naman sa province sa Sarangani, with regard sa ating mga farmers, no, kasi 4 na munisipyo, may kanya-kanyang mga animal health technician, and sa 2 munisipyo like Malungon and Glan, may veterinarian tayo dyan. So, hindi po problema kasi kung sa Glan, andyan si Doc Rino Asperga, and with Malungon, andyan si Doc Fitzgerald Duco. And for Alabel at Malapatan, malapit lang man dyan sa Capitol. Pwede na kami yung mag-serve dyan. Ayun, one call away lang. One call away. And marami din tayong mga technician. Alam na ito ng mga technician. Expert din sila pagdating sa paggagamot ng mga sakit na ito. Okay. Posible na ang isang sanhi ng downer cow, itong nakakahawang sakit. No? Medyo matamlay yung hayop. And ayun na talagang tumayo or medyo mabigat yung kanyang katawan, mahina, kaya kusa siyang umuupo o yung nawawala ng balanse ang katawan. Okay. Nasasaktan din ang balakang. Posible dahil sa mahirap na panganganak. May dystosya o yung tinatawag na mahirap na pag-ire. Nahirapan siya kasi masyado siguro malaki yung kanyang anak sa loob. Posible din na pagkalason. Ayun. May nalason yung kalabaw, so hindi siya makatayo. So, ito naman, Sir Errol, ang ating mga dapat gawin habang naghihintay ng serbisyo ng isang veterinaryo. Habang wala pa ang veterinaryo, ano yung mga first aid natin sa downer cow? Yes, ito ang gagawin natin, Sir Errol. So, sa ating mga farmers, itong program partners natin na nakikinig ngayon, unang-una, kasi nahirapan na yung hayop sa hindi na siya makatayo. So, alamin din natin kung meron ba siyang pelvis injury or baka yung sa panganganak medyo nahirapan talaga siya kasi masakit yung kanyang balakang or wala talaga siyang lakas para tumayo. Okay? Una-una, itali ang hulihang mga paa nito upang kasi nakababa naman siya, nakaupo na. Yun. Itali na lang ang hulihang paa para hindi na siya kusang tatayo pa para maiwasan ang dagdag na sakit. Yun. Lagyan ng latagan ng tuyong dayami yung kanyang higaan upang hindi magasgasan ang mga suso o yung kanyang katawan. Kasi kung minsan madulas din ang sahig, lagyan o budburan ng buhangin o pinagkataman ng yung halimbawa wood shavings or yung bagaso. Or pinakasimple yung dayami na lang. Upang pwede yung rice upang hindi madulas at hindi pa lalo magkaroon ng another injury pa yung hayop. So meanwhile na hinihintay yung technician. Okay? Ayun. So yun maraming mga paraan kasi after yung mga siyempre may downer cow syndrome, makikita yun ng technician, masusuri ng veterinaryo, gagamutin yon, bigyan ng paunang lunas injection or kung kulang sa calcium, bigyan ng calcium supplement or kung kailangan lang naalalayan or kung medyo nabali talaga yung hayop kasi masusuri man yan, depende na yon sa discretion ng kung sino mang technician ang andon. So, magkaroon lang ng usapan with the may-ari para naman maisalba pa yung hayop kung ano ang dapat gawin doon. Okay? Ayan. So, ayan, Doc, no? Bago po tayo magpatuloy, atin po munang pakinggan ang mga maikling paalala. Uy pare, ang lalim ata ng iniisip mo ha. Problema sa gastos? Oo pare, lalo na sa gatas, ang mahal-mahal na. Pero kahit malaki na mga bata, kailangan pa rin nila ng sapat na nutrisyon. Ganyan din kami noon. Pero nadiskubre ng misis ko ang gatas ng kalabaw. Gatas ng kalabaw? Talaga?
Alam niyo ba, ayon sa Philippine Carabao Center, ang gatas ng kalabaw ay hitik sa nutrisyon. Mayaman ito sa calcium at protein na tumutulong sa bone health at pag-iwas sa osteoporosis. Meron din itong antioxidants na panlaban sa free radicals. Hindi lang yan, may mga bioactive peptides nito na pwedeng makatulong sa pagpapababa ng blood pressure, pagsugpo ng inflammation, at pag-manage ng metabolic syndrome, isang risk factor sa sakit sa puso at diabetes. At ayon sa pag-aaral, nakakatulong rin ito sa pagpapababa ng kolesterol at triglycerides sa atay. Aba, ang dami palang benepisyo niyan pare ah. Maraming salamat ah. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Philippine Carabao Center at ATI RTC Region 12. Ayan po, tayo po ay nagbabalik dito sa School on the Air on Buffalo Production. Kasama pa rin po natin ang atin pong Assistant Provincial Veterinarian Dr. Bernard Kababat. Ayan po, sa pagpapatuloy Doc, no? Dito na po tayo sa panglima na mga sakit po ng ating pong dairy buffalo. So ito po yung retained fetal membrane. So ano po ito Doc? Okay. Ito naman pong sakit na hindi ito kondisyon lang ito. Condition. Okay. Itong retained fetal membrane, kasi nga sa panganganak ng buffalo meron yung inunan after manganak. Opo. So pag hindi yun nailabas ng inahing kalabaw, so posible magkaroon ng infection sa loob. So karaniwan ang inunan o placenta ay lumalabas sa loob ng 12 oras pagkatapos manganak. Pag hindi siya lumabas, yun na Pag yun. hindi lumabas, minsan, meron pang mga 3 days or yun. Ang katagal. Medyo mabaho na yun siya. Okay. So, ito yung hindi kaagad natatanggal sa loob ng 24 oras yung inunan. So, makikita ito nakalawit lamang mula sa ari ng inahing kalabaw. So, kung hindi yan nailabas after manganak, magkakaroon ng infection sa loob. So ano po yung mga dapat gawin Doc? So ang dapat gawin, hilahin ang inunan na nakalawit pero huwag masyadong pilitin. Dahil maaring masugatan ang uterine mucosa or yung matres ng kalabaw. Talagang Doc, kakamayin mo sa loob? Yung nakalawit lang sa labas. Oo. Dahan-dahan lang hilahin. Baka maputol, hindi naman Doc. Kung maputol, lalabas din yung karugtong niyan. Pero iwasan lang din na yung harsh na, yung masyadong pwersahan yung paghila. So dapat magamit tayo ng yung gloves na mahaba Doc. Para yung safe gloves din. naman. Para naman proteksyon din natin sa ating katawan, no, para kung baka may bacteria doon na magkaroon ng infection. So, huwag ituloy ang paghila kung mahigpit ang pagkakadikit. Kasi nga, isipin natin, lalabas at lalabas din yan. Kaso lang, medyo na-delay na siya, so kailangan na natin na alalayan siya. So, maaari itong mauwi sa pagkakasakit ng inahin kung ma-infection. So, magkakaroon siya ng lagnat, pananamlay, or kung ating titingnan, ma-infect yung kanyang matres, magkaroon ng infection sa matres. So, pag mga ganyan ang senaryo or ating mga kalagayan, so tatawag na tayo ng technician or yung ating mga extension worker. So, usually naman, meron din namang i-report ninyo pag ganyan ang case para maalalayan din natin. Okay? Kasi bigyan din yan siya ng antibiotic pagkatapos. Okay. So ano pa ang mga dapat gawin Doc aside doon? Huwag talian ng bato o anumang mabibigat na bagay upang maalis ang inunan dahil maaring masugatan ang uterine mucosa pag ganyan. So kapag nasira ito, maaring mahirapan na magbuntis ulit ang inahin. Okay. So yun. So pagkalipas ng 3 araw, ito ay hihilahin ng halimbawa kung tatawag na tayo ng extension worker kasi hindi siya lumabas after 3 days. Hihilahin yan dahan-dahan, wag lang yung pwersahan.
And bigyan ng antibiotic bolus ang mattress o yung mismong sa loob. O infuse doon yung antibiotic. Ayun. So next, itong prolapse of vagina. Ano naman ito? Ano yun, Doc? Sige Ito po. yung prolapse of vagina, yung ang kanyang Magkaiba siya doon sa magkaiba yun sa retained placenta kasi placenta is inunan. Ito naman is lumabas yung kanyang vagina or sa loob nito medyo nagkaroon ng buwa o yung ganon. Parang wasak na sa pakita ko. So, anong dapat gawin dito? Hayaang komportable at nag-iisa ang hayop. Huwag galawin dahil maaaring makasira sa vaginal mucosa nito. So, dapat komportable lang siya. Huwag pabayaang lumapit ang mga aso at ibon dahil maaring masugatan ang lumabas na parte. Lalong lalabas yon pag halimbawa makahilahin ng aso o yung kagagatin nila. And linisin ang sahig at ang kapaligiran habang hinihintay ang technician. Ayun. So ipagpaalam din ito kasi kung minsan kailangan itong tahiin or kung minsan kusa din itong babalik pag itulak lang. Okay, papasok. So pwede na balutin sa malinis at basang tuwalya ang nagprolapse na vagina ng isang hayop. Okay. Kung minsan, yung prolapse of vagina, nagaganap ito sa huling bahagi ng pagkabuntis na kung saan may lumalabas na bahagi ng ari ng inahin. So, usually, maliit pa lang sa una, tapos, nawawala naman kapag tumatagal. Kapag tumayo yung hayop, nawawala siya, bumabalik sa loob. Pero habang tumatagal, at kung halimbawa lumalaki na ang bahaging lumalabas, hindi na maaring bumalik. Kaya yun, kailangan na natin ng technician. Tawagin na yung technician para tahiin or yung veterinaryo mismo, Doc. Pwede na tumawag ng veterinarian para naman masuri din kung ano yung cause. Okay. Ayun. So after ng process na yon, kung minsan bigyan din ng kung halimbawa makita na meron man pala itong ganitong karamdaman ang hayop, so siguro ating bigyan ng tamang pag-aruga. So yung sa management sa pagkain niya, tender loving and care. TLC, yes, yung ganon na mga aspeto. Okay. Itong panghuli, itong mga sugat sa ating mga kalabaw. So kung minsan yung sugat, matusok sila, yung minsan masungag ng kapwa ng kalabaw, or makagat ng hayop, makagat ng aso. Ayun. So dapat makategorize din natin yung sugat kung medyo critical na ba critical or na, pwede pa siya pwede lang tahiin o pwede nang dampi-dampian ng mga first aid kit, yung ganon. So, dapat gamutin kaagad ang mga sugat upang tumigil ang pagdurugo, maiwasan ang infeksyon at hindi madapuan ng anumang insekto o kulisap. Okay. So, maliit na sugat, kung maliit lang, linisin sa pamamagitan ng malinis na tubig, lagyan ng betadine solution, lagyan ng insect repellent o yung fly repellent. Okay. Para hindi siya langawin, no? Para hindi dapuan ng langaw. Kung malaki na at nagdurugo, diin na ng kamay ang sugat hanggang malagyan ng panlapat o benda. So, idiin ang pagkalapat ng benda ng 15 minuto. So, kung malala talaga, Dok, doon ka talaga. Wait ka lang dyan. Wait ka lang. So, kailangan na tumawag ng technician ko, yung ganon, para naman maagapan. Kung patuloy pa rin ang pagdurugo, lagyan ng tourniquet sa ibabaw ng sugat. Yung portion na kung saan, kung nasugatan dito sa baba, doon ka sa ibabaw magkaroon ng tourniquet. O yung medyo gawin mo ng talian mo. Okay. Kung lalo pang dumugo, lagyan ng tourniquet sa kabilang gilid naman ng sugat. Para kabilaan na siya. Okay. So, alisin ang tourniquet pagkatapos ng 20 minutes. At kung patuloy pa rin ang pagdurugo, ilagay ulit. So, after 20 minutes yung kasi kailangan mo din siya na
yung freely lang nadala yung dugo para hindi naman mamatay yung area na yon. So, tumawag na eksperto kung kinakailangan. Ayun. Ayun. Last option. Then, syempre, First and last option. oo, lagyan din ng antibiotic or yung panangga sa bakterya. Pag walang antibiotic na available, Dok, may mga, ba tayo? Mga Pwede naman yung ethnovet. mga halamang gamot na makikita sa paligid tulad ng mahagunoy. Agunoy, pwede yan. O, pwede yon. Malunggay. O, kung makaya pa. Oo. Okay. Kasi meron naman dyan sa mga ating paligid yan. Available Natural. naman. Okay. So, pag-iiwas at pang-control ng mga sakit, Dok, ano ito, Dok? Okay. Itong topic na, paano natin maiwasan yung mga sakit? At paano yung pag-control? Opo. Yun. So, kailangan na mabigyan ng masustansyang pagkain at pagkaroon ng malinis na kapaligiran. Kasi yun yung mahalaga para maiwasan ang sakit sa ating mga hayop. Hindi lang sa kalabaw ha, maging sa ating mga baka, kambing, manok, baboy. Basta dapat essential itong pagkakaroon ng malinis na kapaligiran at masustansyang pagkain. Okay. So, dapat komportable ang hayop sa kanyang kural. At walang anumang bagay na maaring makasugat sa hayop. Yung mga makatusok, yung mga bagay na makadulas, or yun, kailangan na iwasan natin yun. And siguraduhin din na ang sahig nito ay hindi naipunan ng tubig. Para naman kung lulubog yung kalabaw doon, syempre, hindi basa. Kasi meron ding time na gusto niya ng tuyo. Hindi sa lahat ng panahon gusto niya ng mamasa-masang higaan. Okay? Ayan. So, nutrition. Kailangan na yung sa ating mga alagang kalabaw dapat bigyan ng sapat na pagkain. Kung sa ating mga bagong panganak, kailangan na makasuso ng colostrum or yung unang gatas ng inahin yung kanyang anak na kalabaw. Kasi mayaman yun sa vitamins at saka yung minerals. Meron din yung mga pangontra sa sakit. Yung antibodies doon. Okay, siguraduhin tama ang dami at kalidad ng pagkain at pagpapakain sa tamang oras. Yun. And malinis na tubig para pang-inom sa ating alagang kalabaw. So, dapat unlimited siya na malinis yung tubig, no, Dok, no? Yes, unlimited na malinis ang tubig. May pagkain na sapat. Malinis din. Malinis din. Or fresh. At tama, balanse. Balanse, opo. Okay. May legumes ka, may grass, and may concentrates. Ayun po. Tinalakay yan ng ating previous speaker, no? Nila Sir Ryan at saka Doc Lopez. Ayun, yung about sa nutrition. Okay. Next, itong pagpupurga. No, kailangan din ito, Sir Errol. Yung purgahin natin yung ating mga kalabaw. So, sa ating mga tagapakinig, itong pagpupurga, meron namang mga available na mga pamurga, no? Halimbawa, kung hindi talaga, syempre walang pambili, punta lang kayo sa inyong munisipyo. Or kung makapunta kayo doon sa Provincial Vet Office, doon sa Kapitolyo, pwede makahingi ng pamurga sa ating mga alagang kalabaw. Ayan po. So libre po yun, Doc, no, na libre lang yung walang bayad. Ayun. So punta lang po kayo doon sa Office of the Provincial Veterinarian at mag-request ng pamurga. Libre lang po. Ayun. Okay. Meron din sa munisipyo kasi kung halimbawa may nagpupunta kami sa mga barangay, yon during the Ronda Probinsya, may pinamimigay din kami doon. Vitamins at saka pamurga yon. Wow. Okay. Ayun. Itong next step, pagkonsulta sa mga veterinaryo, pwede ito kung halimbawa makapunta kayo sa inyong munisipyo or pwede nang i-text or tawagan yung vets. One text away lang, one call away. So, ugalin ang regular na pagkonsulta sa mga veterinaryo lalo na kung may napansin na pananamlay o panghina sa pagkain ng ating mga gatasang kalabaw. Okay, abnormal na lumalabas sa hayop tulad ng pagdurugo o may plema ba sila o namimilay yung ating kalabaw. So, hindi na po normal yun. So, kailangan nating ikonsulta para naman makita and malapatan o bigyan ng
tamang lunas. Okay. Ugaliin din ang pag-uulat sa mga namatay na alagang hayop sa lalong madaling panahon para maagapan pa, at kung halimbawa mamatay, mapicturean pa natin, o di ba, makuha ng picture para ma-insured. Okay. Yun. Ayan, para naman okay. magkaroon ng indemnification fee. Okay. Ihiwalay ang mga napansing may sakit na hayop sa malulusog at walang sakit. Yun. So, last, itong pagkontrol sa mga parasites. Yun kanina, yung ating pagpupurga. Yun, madali lang man yun, meron man tayong guide. And with the supply, kasi sabi nila, madali lang makita kung may bulati talaga yung kalabaw, o yung sinasabi nila na hindi pa napurga. Kasi yung balahibo medyo hindi siya shiny. Tapos tirik na tirik. Tirik na tirik. Yun. So, tapos malalaki yung tiyan. Okay. Medyo payat din. Payat. Yun. So, kailangan na purgahin sila. Okay. So, yun. Yun ang ating mga tips about sa sakit, paano maiwasan, paano i-control. And I hope na may nakuha sila ngayon sa episode na ito. So, yun ang ating talakayan sa sakit. So, kung medyo may duda talaga, hindi lang sa kalabaw na sakit ha, sa lahat ng hayop na alaga ninyo, sa ating mga partners sa field, sa ating farmers, program partners. So, kami sa Provincial Vet Office, katuwang ang taga-munisipyo sa mga livestock section ng Office of Municipal Agriculturist, handa naman sila na tutulong sa inyo once na nalaman nila na may ganoong sakit sa inyong hayop. Ipagbigay alam lang po para naman po mabigyan ng lunas ang inyong mga alaga. Ayan, maraming salamat po Doc Bernard sa iyong malinaw at mapapanahong pagbabahagi ng kalaman patungkol sa iba't ibang sakit at nagdudulot ng negatibong aspeto sa kalusugan ng ating gatasang kalabaw. Ang buffalo disease ay may mga aspeto tulad ng kanyang nutrisyon, kalinisan at mga karamdaman na dapat natin alamin. So ayan Doc, so baka may meron kayong huling mensahe sa ating pong mga tagapakinig. Okay, sa ating mga program partners, ang Office of Provincial Veterinarian, handa po kami na tumulong sa inyo, and katuwang po namin ang ating taga-munisipyo naman syempre, and ating mga technician, and yung sa ating mga artificial insemination program partners, lalong-lalo na sa ating mga insemination technician. So, ang Provincial Vet Office under sa probinsya ng Sarangani, malugod po naming ipinapaabot sa inyo na handa po ang aming opisina na aksyonan ang mga naidudulog na problema ninyo sa amin. So, kung minsan hindi man namin mabigay lahat talaga yung mga supply na kakailanganin, pero yung technical advice, yung technical na aspeto, pwede namin na maiparating sa inyo at matulungan din kayo. Paano naman gamitin yung iba't ibang sakit ng hayop. So, with regard sa mga ganyan, I believe na ang ating mga munisipyo rin ay handa ring tumulong para sa ikaunlad ng ating mga farmers. So, keep going lang po. Ito lang po ang sa amin. Hindi po tayo mapapagod kasi araw-araw naman po na binibigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. So, let's work together and help na ma-improve yung ating buffalo dairy industry. Okay? Sa Sarangani Province po, kasama po ang ating provincial vet kay Doc Amor. Tawag lang po kayo sa amin and sa ating mga program partners din sa munisipyo, no. Lalong-lalo na yung ating mga technicians. Kaagapay din natin sila para sa ating malusog na pagkakalabawan. Okay? Ayun.
Ayan po, tinalakay po ni Doc ang mga karaniwang sakit, no? Ating pong tandaan yung mastitis o pamamaga ng suso, bloat or kabag, pagkaroon ng mga parasito, downer cow, yung retained fetal membrane o hindi paglabas ng inunan o pagkatapos ng mga anak, at yung prolapse of vagina at pagkakaroon ng mga sugat. Muli, para po sa mga tanong, huwag pong mahiya, mag-text no, sa 0917-107-4330 o mag-comment sa inyong Facebook, sa ating pong Facebook Live, at huwag din pong kalimutang i-like at i-follow ang aming FB page, no, at yung ating pong group, FB page group, yung School on the Air on Dairy Buffalo. Para sa mga karagdagang materyales, at maaari rin kayong bumisita sa ating online e-learning courses sa www.e-extension.gov.ph. Muli po nating tandaan, magkakasama tayo tuwing Webes 9 a.m. to 10 a.m. sa himpilan ng 107.1 Max FM Radio at Gensan. At syempre, isang maligayang bati sa mga ating pong mga kakalabawan nating nagdidiriwang sa kanilang kaarawan ngayong umaga po o ngayong araw. Naway patuloy po kayong pagpalain ng ating pong buong may kapal at magbigyan kayo ng malusog na pangangatawan at ligtas na pamumuhay at masaganang pagkakalabawan. Abangan po sa susunod na episode 10, no, September 11, 2025, ang kung saan tatalakayin natin ang lesson 9, which is yung animal insurances or yung pagproteksyon sa ating mga alagang hayop. Kaagapay din natin katuwang ang Philippine Crop Insurance Corporation at kanila pong mga programa. Makakasama natin dyan, no, ang ating pong regional manager. Walang iba po kundi si Ma'am Gracias Saluman. Ayan po. Muli, sa ngalan ng aming katuwang ng programang ito, sa aming pong ATI Director, Engineer Rimalen R. Ricoter, MNSA CISU 3, Deputy Director Antonieta G. Arcejo, OIC ISD Chief Ma'am Pamela Mapala, our Governor of Sarangani Province, Governor Rogelio Pacquiao, Provincial Veterinarian Dr. Amor R. Elebaso, ang aming pong ATI RTC OIC Center Director Dr. Jessie B. Baldea, at ang katuwang po natin sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center at USM headed by Dr. Geoffrey R. Atok, and sa Department of Agriculture Regional Field Office Chog, ang ating pong Regional Executive Director Sir Roberto T. Perales. Ako po si Errol Chris Las Piñas, ang inyong kakalabawan, at laging nagpapaala basta may alam at may kita sa gatasang kalabaw. Hanggang sa susunod na episode, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po. Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live tuwing Webes ng umaga, alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha, at sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan.